Hallelujah, Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at magkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon pa. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka sa hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kagaya po ng aking nabanggit kanina, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid natin at mga kadiboto natin. Marahil marami sa ating mga nagsisimba ng alas 4 ng madaling araw ay na-stranded dahil sa matinding ulan at napakalakas na hangin. Marami sa ating mga kababayan kasalukuyang nagdaranas ng matinding pagbaha. Gayon din ang ibang mga bahay na salanta at yung ibang mga business establishment at ibang mga bahay din, lalo na sa Bicol region, ay nalubog na ng matinding baha. Kaya ngayong araw ng Biyernes, isama natin sa ating pagdidibusyon at sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating mga nasalanta at maging sa kasalukuyan ay nakakaranas ng matinding epekto ng bagyong ito. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay isang paalala na nararapat tayong
maging mapanuri at mapagmatyag sa mga tanda ng panahon. Sa atin pong pang-araw-araw na buhay, masasabi natin na maraming mga tanda o yung tinatawag nating simbolo na nagpapaalala sa atin ng isang katotohanan, na nagpapaalala sa atin ng isa pang mahalagang bagay. Magbigay tayo ng halimbawa. Nakakakita tayo ng mga signages, bawal tumawid. Dahil kung tumawid tayo, ito ay maaaring maging sanhi ng ating kapahamakan. Bawal ang alagang hayop, bawal manigarilyo, bawal ang tambay, bawal sa kalsada. Kapag nakita mo ang mga traffic light, makikita mo ang green at makikita mo ang pula. Maraming mga palatandaan o pahiwatig ang ating sinusunod na galing sa ating komunidad, gobyerno, paaralan, maging sa ating mga kaibigan, kamag-anak sa loob ng simbahan. Kaya nga po ang sabi ni Jesus Nazareno, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Kaya nga po kung tayo ay masunurin sa batas ng tao at sa batas ng ating bansa, bakit hindi natin bigyang pansin ang palatandaan at tanda na galing sa Diyos? Sino po ang pinakadakilang tanda ng pagmamahal ng Diyos Ama? Yan po ay walang iba kung hindi ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Siya ang mukha ng awa at pag-ibig ng Diyos. Siya ang pinakadakilang tanda ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Kung inyo pong mapapansin, sa loob ng 24 oras, napakaraming oras at panahon ang ginugugol natin sa ating mga sarili para sa ating pagtatrabaho, para sa ating mga kaibigan. Pero ang tanong, ilang oras po ang ginugugol natin para sa Diyos? Minsan pa nga, nakakalimutan natin ang magsimba at magpasalamat sa Diyos. Mayroon nga po akong kilala, no? Pupunta lamang sa simbahan dahil birthday niya at may hihilingin. Mga kapatid kay Kristo, ipinapaalala sa atin ngayon na bigyan natin ng tamang oras at panahon ang pinakadakilang tanda at simbolo ng pagmamahal ng Diyos Ama. Bigyan natin ng kaukulang atensyon ang ating tagapagligtas, si Jesus Nazareno. Sa kasalukuyang panahon na tayo ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng kalamidad, sakuna at trahedya, ito ay isang mabisang palatandaan na ang tanging tagapagligtas natin ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Ang mga nararanasan natin, isang palatandaan na tayong lahat nararapat kumapit at magbalik loob sa Diyos. Ang mga nararanasan natin ay isang palatandaan na mas higit tayong kumapit sa pag-asa at hawa na dala ng ating Panginoon. Ang mga nararanasan nating pagbaha, mga nararanasan nating malakas na hangin at pagbuhos ng ulan, palatandaan na tanging ang Diyos lamang ang makakatulong sa ating pag-aalinlangan, sa ating mga pangamba, at sa mga problema na ating kinakaharap. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto,
Huwag po nating kakalimutan nang si Jesus Nazareno, binigay ng Diyos Ama bilang pinakadakilang tanda, nangangahulugan na si Jesus Nazareno ang ating tunay na tagapagligtas. Siya ay ating katuwang sa ating mga problema. Siya ang kasama natin sa mga panahon na hindi natin maintindihan at hindi natin maipaliwanag. Si Jesus Nazareno ang tanging makakapawi sa ating mga karamdaman. Siya ang solusyon at kasagutan sa lahat ng ating mga problema. Si Jesus Nazareno ang tangi magliligtas sa atin sa oras ng trahedya, kapahamakan, at mga panganib. Kaya palakpakan natin at ibigay natin ang pinakamalakas na papuri sa ating tagapagligtas, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen.